simulan natin. Sa shakedown, may teams or team na hindi nakasali nung shakedown, no? Yung Aston Martin, sumali sila sa shakedown during the last day na yata yun eh. Diba doon nagkagulo yung buong F1 fandom nung nakita nila yung dinesign ni Newey, diba? Oo lahat excited sa ano kayang ilalabas ni Newey ngayon? Anong championship car ang ilalabas ni Newey ngayong 2026, di ba? Nung nilabas yung bagong kotse ng Aston Martin, talagang yung mga commentators, mga drivers, talagang hinimike yung mga minor details nila eh. Tsaka napansin ko parang Dax, nung lumabas siya nung shakedown sa Barcelona, parang kulay black ba? Oo, black. Ba't kaya nila ginawa yun? Usually, sa mga shakedowns, lalong-lalo na kapag hindi pa officially nilalabas yung kanilang mga liveries, may mga alternate na mga liveries yung mga yan for testing. Historically, may mga liveries na parang camouflage, may mga liveries na all black talaga para hindi makita yung mga detalye ng aerodynamic parts. Sinasadya ng ibang mga teams yun. Sabi ni, kasi kahit konting green, parang hindi mo nang mapapansin dun sa Aston eh. Oo nga sa camera para lang siyang kulay itim eh. Yung mga maliliit na detalye ng mga hulma nung mga aerodynamic parts, hindi halata eh, no? Hindi halata unless talagang tignan mo siya up close and personal. Kasi yung mga unang dalawang photos nung Aston na kulay black, yung malabo pa eh. Malabo pa yung pagkakakuha eh. Parang paparazzi photo. Ang bilis kumalat eh, no? Talagang ano eh, inabangan ng lahat eh. Kung anong ilalabas ni Newey. Yes, kasi historically naman talaga, yung mga dinidesign ni Newey are mga winning cars, mga championship cars. Since he started sa McLaren hanggang napunta siya sa Williams, then sa McLaren, Mercedes, and then Red Bull. Lahat yun napa-champion niya. Mamaya pag-uusapan natin yung Bahrain testing naman ng Aston, di ba? Sino pa sa Barcelona ang hindi nakasama? Meron pa eh. I think yung Williams. Ayun! Wala sila. Bakit? Nag-fail daw sila sa crash testing nila. Hindi sila pumasa. So, they have to make some changes sa mga parts ng kotse. And ang nangyari, dahil sa pagbabagong yon, nagdagdag sila ng mga ibang safety parts. Bumigat yung kotse nila. Mas mabigat siya dun sa allowable na weight for 2026. Na overweight. Kaya di ba may mga memes na nagsilabasa na ang tataba ni na Sainz, ang tataba ni na Sila pala yung nagpa-overweight, yung mga driver. Sila Sina Albon. Pero yun, bumigat siya dahil nadagdagan yung weight because of other safety features na dinagdag ng Williams. So dahil doon, parang nagahol sila sa oras sa pagbubuting-ting ng bagong kotse. Hindi na sila umabot sa Barcelona. Hindi na sila umabot doon sa Barcelona shakedown. Barcelona na yon, Williams at Aston hindi masyadong nakapag-produce ng mga maraming laps nila. Lipat tayo sa Bahrain. Yung Williams, nakapunta? Fortunately, nakasali sila sa Bahrain testing. Salamat naman. Sakto nga, nang nilabas ng Williams yung bagong livery nila, ginamit na nila yon sa Bahrain. Nakita natin yung medyo blue pa rin siya, pero may mga shade ng blue dun sa side pod na medyo iba. Oo, may mga lighter shade of blue eh, na medyo glossy din. Correct, Oo. yes. Refreshing din sa mata yung bagong livery ng Williams. Hindi masyado nagbago, pero kita mo pa rin, parang, uy, fresh.